Ang kwento natin ngayon ay patungkol sa kakaibang kaso na nangyari pa sa kasaysayan ng France noong 1933. Dalawang magkapatid ang gumawa ng kahindik-hindik na krimen. Sila ay sina Christine at Leah Papin, kapwa magkasambahay sa isang prominenteng pamilya sa Limoges, France. Noon ay nakilala sila na mabubuti at masipag na kasambahay. Pero dumating ang isang pangyayari na nagudyok sa kanila na wakasan mismo ang buhay ng kanilang mga amo. Nang dahil dito, ang kwento ng magkapatid ay pinag-usapan hindi lang sa France kundi maging man sa buong mundo. Ginawan pa ito ng libro, pagsasadula sa teatro at mga palabas sa takilya. Ngunit ano nga ba ang nagudyok sa magkapatid na gawin ang malagim na krimen? Kaya tara, ako ay samahan niyo muli at sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento ng The Papin Sisters. Sa Limoges, France ay may magkasintahan na sina Clemence Dery at Gustave Papin. Habang may relasyon pa ang dalawa, si Clemence ay nabalitang nakipagrelasyon din sa kanyang amo. Pero pinakasalan pa rin siya ni Gustave noong October 1901. Di kalaunan ay isinilang naman ang panganay nilang anak na si Emilia Papin. Sa pagsasama ng mag-asawa ay nagsususpetsa naman si Gustave na nakikipagkita pa si Clemence sa kanyang amo. Para maiwasan ang kahihiyan at para matigil si Clemence sa pakikipagrelasyon sa iba, ay naghanap naman ng panibagong trabaho si Gustave sa ibang syudad. Plano niyang dalhin ang kanyang pamilya doon para makapagsimula silang muli. Nang ibalita ito ni Gustave kay Clemence ay nagkagulo lang sila. Ayaw ng babae na lumayo sa Limoges dahil dito na daw ang nakasanayan niyang buhay. Mas gugustuhin pa daw ni Clemence na wakasan ang sariling buhay kaysa lumayo sa lungsod na ito. Nang dahil sa hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa ay mas lalo lamang tumindi ang tensyon ng pagsasama nila. Dahil dito ay nagbago na rin si Gustave. Naging lango na ito sa nakakalasing na inumin. Ngunit sa kabila nito ay nasundan na naman ang kanilang anak. Ipinanganak si Christine Papin noong March 8, 1905. Subalit sa panahong ito, si Clemence ay naging pabaya na ina. Hindi na nito inaasikaso pa ang bagong silang na anak. Kaya napagdesisyon na ng mag-asawa na ibigay na lang si Christine sa kapatid na babae ni Gustave habang ito ay sanggol pa lamang. Naging payapa at masayahin naman si Christine sa poder ng kanyang tiyahin dahil inaalagaan siya nitong mabuti at itinuring na parang tunay na anak. September 15, 1911 ay isinilang naman ni Clemence ang bunsong anak nila ni Gustave. Ito ay si Leah Papin at ulit ay naging pabaya na naman si Clemence sa batang ito. Kaya ipinaampon naman ito ng mag-asawa sa kapatid na lalaki ni Clemence. Sa pagiging pabaya na ina ni Clemence, ang kanilang panganay na anak na si Emilia ay naaapektuhan na rin. Hindi na niya namamalayan pa ang nangyayari kay Emilia sa loob mismo ng kanilang tahanan. Noong 10 taon na si Emilia, ay paulit-ulit na pala itong ginagalaw ng sarili niyang ama na si Gustave. Sa kabila ng banta ni Gustave kay Emilia, ang inosenteng bata ay nagkalakas loob pa rin na magsumbong sa ina niyang si Clemence. Ngunit kabaligtaran pala ang nangyari. Imbis na magalit si Clemence at isumbong si Gustave sa otoridad, ay nagalit at namuhi lang siya kay Emilia. Nagselos pa siya sa sarili niyang anak at naniniwalang si Emilia mismo ang nangakit sa ama niyang si Gustave. Dahil dito, ay ipinadala niya si Emilia sa Bon Pasteur Catholic Orphanage, kung saan ay may mahigpit na pamamalakad at pagdisiplina sa mga bata. Sa di maipaliwanag na dahilan, ay kinuha naman ni Clemence ang pangalawang anak na si Christine sa poder ng tiyahin nito at sunod niya itong ipinadala sa Bon Pasteur Orphanage. Sa taong 1913 ay nag-divorce na si Gustave at Clemence at sa sumunod na mga taon ay pumanaw naman ang kapatid ni Clemence na nag-ampon kay Leah. Kaya ang bata ay sumunod niyang ipinadala sa orphanage kung saan naroon ang dalawang nakakatandang kapatid nito na si Emilia at Christine. Ipinadala ni Clemence ang lahat niyang mga anak sa orphanage dahil ayaw niyang magkaroon pa ng obligasyon sa kanila. Sa kabila nito, ay hindi niya plano na mamalagi ang kanyang mga anak habang buhay sa orphanage dahil plano niyang maghintay at kunin silang muli pagtungtong nila ng 15 taon, ang edad na pwede na silang magtrabaho
para makapagbigay sa kanya ng pera. Sa madaling salita nito ay gusto niya lang pagkapirahan ang mga anak pagdating ng panahon. Isang araw sa orphanage ay pinaalam naman ni Christine at Leah sa ina nilang si Clemens na gusto nilang magmadre at plano nilang pumasok ng kumbento para dito. Ngunit si Clemens ay nagulat at nag-alala na kapag maging posible ang pagmamadre nila ay hindi na sila makakapagtrabaho pa at hindi siya makakatanggap ng pera mula sa kanila. Dahil dito ay dali-daling kinuha ni Clemens sina Christine at Leah sa orphanage. Pero si Emilia ay hindi na niya makukuha pa dahil nauna na pala itong sumailalim sa proseso ng pagmamadre at nakakuha na rin ito ng panata o vow para dito. At ito na ang huling balita patungkol kay Emilia. Agad namang pinagtrabaho ni Clemens ang dalawang magkapatid bilang kasambahay. Hindi naman nahirapan sina Christine at Leah sa una nilang trabaho dahil nasanay na sila sa mga gawain noong sila ay nasa orphanage pa. Sa panahong ito ay mailalarawan naman si Christine na masipag magtrabaho at higit sa lahat ay magaling magluto. Si Leah Papin ay mailalarawan naman na napakatahimik at mahiyain na dalaga, ngunit masunurin din siya katulad sa ate Christine niya. Ang kaibahan lang ng dalawa, si Leah ay di gaanong matalino kumpara kay Christine dahil sumusunod lang din siya sa mga nanaisin nito. Simula sa panahong ito ay naging malapit na ang dalawang magkapatid. Umaasa na lang sila sa bawat isa dahil katulad noon ay wala pa ding pakialam sa kanila ang ina nilang si Clemens. Naghahabol lang ito sa kinikita nila. Ngunit para kay Clemens ay hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga anak. Kaya pinilit niya silang iwan ang kasalukuyan nilang trabaho para maghanap ng magandang pasahod na oportunidad. Nang sa ganon ay makakatanggap siya ng malaking pera mula sa kanila. Kaya sa paglipas ng mga taon ay nagpalipat-lipat na rin sina Christine at Leah ng trabaho. Naging maid sila sa iba't ibang household ng Liman, France. Sa taong 1926, si Christine ay una namang namasukan bilang live-in maid sa isang prominenteng pamilya sa Liman. Ang employer niya dito ay ang mag-asawang Lancelin. Si Monsieur René Lancelin ay isang retiradong solicitor. Ang kanyang asawa naman ay si Madame Leonie Lancelin. May dalawa pa silang mga anak na mga babae. Ang nakakatanda ay nag-asawa na. Samantalang ang bunso na si Genevieve Lancelin ay kasama lang nila sa bahay. Matapos ng ilang buwan na may mahusay na serbisyo si Christine sa mga Lancelin, ay nakumbinsi na niya ang mga ito na i-hire ang kapatid niyang si Leah bilang chambermaid. Sa loob ng ilang taon, ay maganda ang pakikitungo ng mga amo nila dahil sa magandang serbisyo ng magkapatid. Pagsikat pa lang ng araw, ay nagsisimula na silang magtrabaho hanggang hating gabi, kaya pareho silang nakakatanggap ng standard na pasahod. At malaki na ito kumpara sa dati nilang pinagtrabahuan. Binigyan din sila ng pribilehiyo na makakain sa kung anuman ang kinakain ng mga amo nila. Maliban dito, ay may maayos din silang tulugan, isang kwarto na may katamtaman ang laki at may 2 higaan para sa kanila. Dahil sa parehong dedikado na kasambahay ang magkapatid, ay mas lalong napalapit ang loob ni Madame Lancelin sa kanila. Pinahintulutan din silang tawagin ito na Maman. Ibig sabihin nito ay ina. Si Madame Lancelina ang nagsilbing pangalawang ina ni Christine at Leah. Isang araw, ay mismong ang Madame ay nakipag-ugnayan pa sa ina ng magkapatid na si Clemens. Sinabi ng Madame dito na dapat ang sinasahod ng magkapatid ay hindi na ipapadala sa kanya. Dapat sina Christina at Leah ang gagamit sa sarili nilang kinikita. Kaya simula nito ay hindi na nakakatanggap pa ng pera si Clemens mula sa mga anak. Dahil dito, nakapaglalaan na ang magkapatid ng sapat na halaga para sa kanilang kinabukasan. Kaya naging maayos na ang buhay nila Christine at Leah, lalong-lalo na pinapahalagan din sila ni Madame Lancelin. Ngunit ang magandang pakikitungo ng Madame sa kanila ay may hangganan din pala. Nagsimula ito sa taong 1933. Sa panahong ito, ang Madame ay nagkaroon ng malubhang depresyon at naaapektuhan na din ang mental na kalusugan niya at personalidad. Dahil dito, ay nagsimula na ring lumamig ang pakikitungo niya sa magkapatid. Naging strikto na din si Madame Lancelin sa ginagampan ng trabaho ni Christine at Leah.
Hindi na siya kontento pa sa serbisyo nila. Lahat na lang ng ginagawang trabaho ng magkapatid ay pinipintasan niya. Araw-araw na lang sinisigawan si Christine at Lea ng madam. Gusto nitong ang lahat ng sulok ng bahay ay walang tigil na nililinis. Kahit ginagawa na ng magkapatid ang lahat, ay hindi pa rin ito naging sapat para sa madam. Ang sitwasyon ng magkapatid ay mas lalo lang lumala nang si Madam Lancelin ay nagsimula ng maging pisikal sa kanila. Pinagbubuhatan na niya ng kamay ang magkapatid. May isa pang pagkakataon na hinahampas niya ang mga ulo nila sa dingding kapag sa tingin niya ay hindi sapat ang ginagawa nilang trabaho. Ang pagmamalupit ni Madam Lancelin ay nagpatuloy hanggang sa napuno na ang magkapatid, lalong-lalo na si Christine. At ito ay nangyari noong February 2, 1933. Sa araw na ito, si Christine ay 27 taong gulang na, samantalang si Lea ay 21 taong gulang naman. Isa lang itong ordinaryong araw para sa magkapatid. Abala sila sa mga gawain sa bahay. Sa umagang ito, si Madam Lancelin at ang anak nitong si Genevieve ay lumabas para mag-shopping. Si Monsori ni Lancelin naman ay may lakad din. Ang buong pamilya nila ay may plano rin na pagdating ng gabi ay doon sila maghapunan sa bahay ng kapatid ni Rene na nasa malapit lang. Kaya ang araw na ito ay pabor para sa magkapatid, malayo sa mga mata ng mapanakit nilang amo. At magagawa nila ang trabaho na walang nagsisigaw. Abala si Christine sa araw na ito sa pagpaplansa ng mga garments ng mga Lancelin. Ngunit di kalaunan ay biglang nasira ang plansa, kaya pansamantala siyang natigil sa kanyang ginagawa para ipa-repair ito sa electrician. Matapos itong i-repair, ay bumalik na sa bahay si Christine para magpatuloy sa pagpaplansa. Ngunit nang pinitik ni Christine ang bagong repair na plansa, ay bigla lang may pumutok na fuse at nawala ng ilaw ang buong bahay. Ngunit ipinagpaliban muna ng magkapatid ang pagpaparepair sa ilaw ng bahay dahil sa pag-aakalang matagal pang babalik ang mga amo nila. Ngunit sa kasamaang palad ay napagdesisyonan ng mag-inang Leonie at Genevieve Lancelin na bumalik muna sa bahay nila bago sila pupunta sa bahay ng kapatid ni Rene para maghapunan. At naabutan naman ng mag-ina na wala ng ilaw ang buong bahay. Mahinahon namang ipinaliwanag ni Christine kung ano ang nangyari. At ang mas malala nito ay hindi inintindi ni Madam Lancelin ang paliwanag ni Christine. Sa halip ay nagsisigaw pa ito at nagwala. Nagkakasagutan na sila hanggang sa napuno na si Christine. Kumuha ito ng mabigat na pitsel at hinampas sa ulo ni Madam Lancelin. Ang anak nitong si Genevieve ay dinepensahan naman ang ina sa walang tigil na pag-atake ni Christine. Nagawa namang ilayo ni Genevieve sa ina niya si Christine, kaya sila na namang dalawa ang nagrambulan. Habang sugatan ang madam at nakadapa sa sahig, ay sumigaw naman si Christine kay Lea at inutos dito na ihampas ang ulo ng madam sa sahig at kunin ang mga mata nito. Dahil masunurin si Lea sa kapatid, ay ginawa niya nga ang ipinag-uutos nito. Ganon din ang sinapit ni Genevieve sa mga kamay ni Christine. Kaya ang mag-inang Lancelin ay pareho nang nabulag at nagsisigaw sa hapdi. Ngunit ang magkapatid na Papin ay hindi pa rin humupa ang galit sa mag-ina. Kumuha pa si Christine sa kusina ng kutsilyo at martilyo at nagpapalit-palit silang dalawa ni Lea ng armas at walang tigil na inatake ang mag-inang Lancelin kahit ang mga ito ay lumisa na. Tumigil lang ang magkapatid sa pag-atake nang sila ay napagod na. Pagkatapos nito ay nagpahinga na sila sa loob ng kanilang kwarto at hinubad ang mga uniforme na may mapupulang mansa. Lampas alas 7 ng gabi ay bumalik sa bahay si Rene Lancelin. Ngunit napansin niya na madilim ang bahay. Kaya inakala niyang dumiretso na si Leonie at Genevieve sa bahay ng kanyang kapatid para maghapunan. Kaya si Rene Lancelin ay hindi na lang pumasok sa bahay nila at nagtungo na ito sa bahay ng kanyang kapatid. Ngunit nang dumating siya ay wala din doon ang kanyang mag-ina. Kaya bumalik siya sa bahay nila at nalamang nakalak pala ang pinto sa loob. Dahil dito ay tumawag na si Rene ng mga pulis at puwersa nilang binuksan ang pinto. Nang magtungo na sila sa second floor ay naabutan na lang nila ang kasuklam-suklam na eksena. Mga pulang likido sa sahig at dingding ay nagkalat.
Hindi na rin makilala pa ang mga biktima dahil sa mga natamo nitong mga sugat. Nakita pa nila sa sahig ang isang kapirasong mata. Unang hinala nila ay baka nabiktima din ang mga kasambahay, kaya hinanap nila ang mga ito. Ang kwarto ng mga kasambahay ay nakalock din, kaya nagpatawag na sila ng locksmith para buksan ang kwarto. Nang tuluyan na nabuksan ang pinto, ay nagulat na lang ang lahat nang naabutan nila ang magkapatid na Papin nang wala ng mga kasuotan at nakayakap sa isa't isa habang nasa higaan. Sa estado pa lang ng magkapatid ay alam na ng mga pulis na ang mga ito ay nagro-romansa. Sa sulok naman ng kwarto ay nakita pa nila ang martilyong ginamit sa krimen. May nakadikit pa itong buhok ng isa sa mga biktima. Inaresto nila ang magkapatid at sumailalim ang mga ito sa interrogation. Pareho namang inamin ni Christine at Leah ang ginawang krimen. Kaya daw nila nagawa iyon ay dinipensahan lang nila ang kanilang sarili. Ayon pa ni Christine, mas pinili niyang unahan si Madam Leone kaysa silang dalawa ni Leah ang saktan nito. Nang kumalat sa buong France ang krimen ng Papin sisters, ay mas marami namang sumimpatya sa kanila. Dahil ang nangyaring krimen ay resulta lang din ng pagkakaiba ng mayayaman at mahihirap. Sa araw ng paglilitis, ay inilahad naman ng depensa nila na kapwa sina Christine at Leah ay may sakit sa pag-iisip. Ibinahagi pa ng kanilang depensa ang family history ng mga Papin. May tiyuhin sila na winakasan mismo ang sariling buhay at may pinsan pa na pumanaw sa asylum. Napatunayan ng psychological community na ang magkapatid ay may sakit na tinatawag na shared paranoid disorder. Ang sakit na ito ay nangyayari sa grupo o pares ng mga tao kung saan pareho silang may paranoia o sakit sa pag-iisip at ang isa ay mas dominante at naiimpluwensyahan ang isa pa. At ito ang naging sitwasyon ni na Christine at Leah. Ngunit sa katapusan ng paglilitis, kahit may obvious sign sa mental illness ang magkapatid, ay hindi pa rin pumasa ang inapila nilang insanity. Kaya napatunayan sina Christine at Leah na guilty. Si Leah ay binigyan ng lighter sentence dahil na-impluwensyahan lang siya ni Christine. Sinentensyahan naman si Leah ng 10 taong pagkabilanggo. Si Christine Papin naman ay unang sinentensyahan ng death penalty sa pamamagitan ng guillotine. Di kalaunan ay binaba ito sa life imprisonment. At hiwalay naman silang ikinulong. Nang mahiwalay si Christine kay Leah, ay mas lalo lamang lumala ang kanyang depresyon at sakit. Hindi na rin niya kinakain pa ang mga ibinibigay sa kanyang pagkain. Dahil dito, si Christine ay inilipat sa mental institution. Ngunit dito ay hinahanap pa rin niya si Leah at nagpatuloy pa rin siyang hindi kumakain. Kaya di kalaunan si Christine ay pumanaw sa sakit na cachexia noong May 18, 1937. Si Leah Papin naman ay umabot lang ng 8 taon ang serbisyo. Pinalaya ito ng maaga dahil maganda ang ipinapakitang ugali nito habang nasa kulungan. Nakalaya siya noong 1941. Nakapasok naman siyang muli bilang maid sa isang hotel gamit ang false identity. Simula nito ay hindi na naiimpluwensyahan pa si Leah at naging maganda na ang takbo ng kanyang buhay. At dito po nagtatapos ang kakaibang kwento ng The Papin Sisters. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.